Para sa Philippine National Police, isang banta sa national security ang mga nanakaw na data ng mga passport holders sa Department of Foreign Affairs. Mula sa Kamkrame, nasa telepono sila Ilagan para sa detalye ng balita. Go ahead, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Threat sa national security na maituturing ng pambansang pulisya ang pagnanakaw ng datos sa DFA ng dating kontraktor na humahawak dito. Ayon kay PNP Chief, Police Director General Oscar Albayalde, hindi lamang ito banta sa pambansang seguridad, kundi maging sa personal na seguridad ng bawat passport holders. Sinabi pa nito na bagamat hindi pa nakikipag-ugnayan ang DFA sa PNP, ay handa naman ari ang PNP na tumulong sa investigasyon kung sakaling lumapit sa kanila ang DFA. Lalo pat aktibo aniya ang PNP Anti-Cybercrime Group sa mga kaso ng identity theft. Pakinggan natin ang pahayag ni General Albayalde. Really very much willing to help them, no? Sabi ko nga, it can be a threat to national security and also to the privacy of all the individuals concerned. We have the ACG, remember yung ating anti-cybercrime group, no? And also we have the ITMS and the ICTM natin na pwedeng tumulong. And of course yung ating CIDG kung kinakailangan talagang magkaroon ng action police operations. Sinabi ni DFA Secretary Terry Locsin na tinangay umano ng private contractor ang passport data ng publiko sa Department of Foreign Affairs. Balik sa floor. Maraming salamat sa iyo, Lea Ilagan. Nagulat mula sa Kamkrame. Afghan official says a truck bomb exploded near a high-security compound in Kabul, killing at least 4 people and wounding more than 50 others. Kat Dumaraos reports. At least 4 people were killed and more than 50 wounded when a bomb-laden car blew up near a high-security compound in the Afghan capital Kabul on Monday, officials said. An Afghan government security source said the blast occurred on Halalabad Road in eastern Kabul, near the Green Village compound, home to several international companies and charities. All of my family are wounded. They have received injuries on the head, hands, legs, and on the neck. They were hurt by the blast. Police spokeswoman Basir Mujahid said that a vehicle full of explosives had detonated. The attack caused at least several casualties who were taken to hospital, a security source said. There was no immediate claim of responsibility for the bombing. Green Village has come under Islamist militant attack in the past. Kat Dumaraos, UNTV News and Rescue. Venezuelan President Nicolas Maduro on Monday called Brazilian President Jair Bolsonaro a modern Adolf Hitler, set days after Brasilia officially recognized an opposition leader as the legitimate head of the increasingly isolated country. Brazil on Saturday said it recognized Juan Guaido, head of Venezuela's opposition-run Congress, as legitimate president after Maduro was sworn into a second term that countries around the world described as illegitimate. Sworn in for a 6-year term on January 10, Maduro has faced growing international sanctions since winning re-election last May in a vote widely considered fraudulent. Bolsonaro es Hitler. Bolsonaro is a Hitler of the modern era. What he does not have is the courage of self-rule. He is a puppet for a group of sects. As you know, Jair Bolsonaro was part of a sect for many years. He conspired until he positioned himself, and the people of Brazil took him on. Let's now leave the beautiful people of Brazil of picking up this fight. Al hermoso pueblo brasilero que luchará. Inilabas na ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang listahan ng election hotspot sa buong bansa kaugnay ng magaganap na halalan sa Mayo. Kabilang dito ang Daraga Albay kung saan pinaslang si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe. Narito ang report ni Lea Ilagan. Isang araw matapos magsimula ang election period, 19 na mga lugar ang tinukoy ng pambansang pulisya bilang election watch list of areas o election hotspots. Ang mga ito ay ang bayan ng Sudipen at Balawan sa La Union, Jones, Isabela, Lemery, Batangas, Rojas Oriental, Mindoro, Balud at Dimasalang sa Masbate, Daraga Albay kung saan tatakbusan ng alkalde si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe na pinaslang nitong nakaraang buwan.
Kasama rin sa tinukoy na hotspots ang Pagadian City sa Zamboanga del Sur, Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental, Haji Muhammad Ajul, Lantawan at Tipo-Tipo sa Basilan, Marawi City at Sultan Dumalundong sa Lanao del Sur, at ang mga bayan ng Mama Sapano, Sharif Agwak, Sharif Saidona Mustafa at Dato Unsay, Maguindanao. Itinuturing na election hotspots ang isang lugar kapag may matinding labanan sa politika, may mga private armed group at dati nang may nangyaring karahasan na maiugnay sa halalan. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, 7 pa lamang sa mga nasa listahan ang validated. Pero magpapadala na sila ng dagdag na pulis sa naturang mga lugar. We'll just have to consolidate our troops, particularly yung or redeploy our personnel, particularly coming from the police regional mobile groups natin. Samantala, sa Cotabato naman, 1 batalyon pa ng mga pulis ang ipapadala upang magbantay sa seguridad sa parating na halalan. In Mindanao, we have sent additional of 1 battalion. Maliban pa ito doon sa mga batalyon na nandoon na. That's for the plebiscite alone. We deployed 1 more battalion in Cotabato. Magkakaroon kami ng send-off on January 18. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Hindi kabilang sa mga election watch list area na inilabas ng PNP ang Caraga Region. Gayunman, nananatili pa ring full alert ang PNP at AFP dahil sa nararanasang insurgency problem ng rehiyon. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octobre live. Yes, Raymond. Yes, Ella, magandang tanghali. Ella, ngayong papalapit na ang 2019 midterm election. 19 na bayan at lungsod sa Luzon at Mindanao ang tinukoy ng Philippine National Police na nasa ilalim ng election watch list area. Pero hindi kasali dito ang Caraga Region. Ayon sa Police Regional Office 13, mula 2013 ay wala pang naitalang election-related violence sa rehiyon. Ang nasa ilalim ng election watch list area ng PNP ay ang bayan ng Supiden, Balaon, Jones sa lalawigan ng Isabela, Lemery sa Batangas, Rojas Oriental, Mindoro, Balud, Dimasalang sa bayan ng Masbate, Daraga Albay, Pagadian City, Cagayan de Oro City, Haji Muhammad Ajul, Lantawan, Tipo-Tipo sa Basilan, Marawi City, Sultan Dumalundong, Mama Sapano, Sharif Agwak, Sharif Saidona, Mustafa at Dato Unsay sa Maguindanao. Lagiit ng PNP kahit walang election hotspot sa rehiyon ng Caraga ay alerto pa rin ang pulisya dahil sa banta ng mga lawless armed group. Be vigilant, always be on alert. Hindi tayo magpa sa mga deceptive tactics ng mga kalaban natin at sa mga iba other forms of criminal activities. Kaya patuloy pa rin yung trabaho ng pulis natin, hindi tayo pwede mag-relax. Ayon sa Commission on Elections Caraga, ang kooperasyon ng mga mamamayan ay isa sa mga dahilan kung bakit naging payapa ang mga nagdaang halalan sa rehiyon. Sa January 18 ang activation ng Regional Joint Control Security Center na binuo ng iba't ibang law enforcement agency kabilang ang AFP, PNP, DILG, DepEd at iba pa. Naatasan ng komite na magpatupad ng kapayapaan at deployment ng mga tao sa darating na eleksyon. The bottom line of the election is all about peace and order. There can never be a good election if the peace and order is not good. Ella, at yan mo ng latest mula dito sa Butuan City. Balik sa iyo sa studio. Maraming salamat, Raymond Octobre live na nagulat mula sa Butuan City. Arestado ang 12 drug suspect sa police buy-bust operation sa Makati City kagabi. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Ginawa umanong one-stop shop ng hinihinalang drug pusher ang nirerentahan nitong studio-type apartment sa General Mascardo Street sa Bangkal, Makati City ayon sa PNP. Matapos ang bentahan ng iligal na droga ay dito na rin pinapagamit ng suspect na si Francis Pestañas ang mga parokyano nito.
Base sa sumbong ng mga kawani ng Barangay Bangkal at infotext na natatanggap ng pulisya, talamak pa rin ang pagtutulak ng droga ng suspect sa lugar. Agad na nagsagawa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Drug Enforcement Unit ng lungsod, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Nahuli ang suspect kabilang ang 11 pang hinihinalang parokyano nito sa naturang drug den bandang alas 7 kagabi. Doon sa loob kasi dahil ginagawa niyang parang one-stop shop yung kanyang lugar. Kung makikita mo ay tad ng CCTV, simula sa pintuan pa lang meron ka ng 3 CCTV na nakatutok doon sa may pintuan papasok. At meron pa rin sa loob at meron pang mga CCTV na malalayo doon sa lugar nila para makikita nila yung mga lumalapit at gustong bumili o kaya mga pulis na gustong mag-raid. Nasabat sa mga suspect ang 23 sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 200,000 piso, isang maliit na sachet ng suspected cocaine at mga drug paraphernalia. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, nasa drug watch list si Pestañas at dati nang isinailalim sa Oplan Tokhang ngunit hindi ito nagbago. Nasa kustodiya na ng Makati City Police Station ang 12 suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Makati City. Samantala, patayang magkasintahan sa isa pang drug buy-bust operation ng Malolos PNP matapos manlaban ang mga ito sa mga pulis habang nasa loob ng isang hotel. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Isang tawag mula sa isang concerned citizen ang natanggap ng Malolos PNP kung saan isang hotel sa Malolos, Bulacan ang ginagawang bentahan ng droga. Dahil dito, isang linggong minanmanan ng Malolos PNP ang nasabing hotel. Nang bumalik sa hotel ang mga suspect, doon na isinagawa ng mga pulis ang buy-bust operation. Pasado alas 8 kagabi, sa halagang 1,000 pesos, nakipagtransaksyon ang mga pulis na nagpanggap na buyer sa 2 suspect. Subalit papasok pa lang ng kwarto ang mga pulis, sinalubong na agad umano sila ng putok ng baril. Gumanti ang mga pulis na ikinasawi ng 2 drug pusher. Pinutokan po agad yung pulis natin. Buti dito naman, but the thing is, nung gumanti po tayo na putok, na-neutralize naman po sila. Kinilala ang mga nasawi na sina Gary de la Cruz at Jeanette Hong, magkasintahan, kapwa residente sa syudad ng Malolos. Ayon kay Malolos Chief of Police Emery Abati, kumukuha ng droga ang mga ito sa parting Caloocan at ibinebenta sa mga parokyano nila sa iba't ibang hotel sa Malolos. Sa amin pong records, this is the first time na wala na gano'n sa kalsada. First time po namin makarinig na talagang sa mga hotels na nagpupunta. So still we will validate it and hoping na sana wala na. Na-recover sa crime scene ang 8 sachet ng hinihinalang shabu, 5 heat sealed ng marijuana, iba't ibang drug paraphernalia at 2 baril na ginamit ng 2 suspect. Samantala, nagpaalala naman ang PNP sa lahat ng may-ari ng hotel na kung may makita silang may kahinahinalang kilos ay agad ipagbigay alam sa mga otoridad upang maiwasan ang benta ng droga sa kanilang hotel. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Maayong uto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Nakatutok ngayon ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 na mapigilan ang posibleng pagkalat ng party drugs sa taunang Sinulog Festival sa Cebu. Narito ang ulat ni Gladys Tuabe. Opisyal na nga gisugdan sa miaging semana ang mga aktibidad para sa Sinulog Festival sa Cebu. Libo ang mga turista ang gilaumang mudagsa sa probinsya. Tungod ni ini nag-deploy na ang Philippine National Police og 6,000 nga mga pulis para sa seguridad. Ug masiguro nga dili makapahimus ang daotang elemento nga makamugna og kagubot sa lalawigan. Prioridad sab sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 7 na mabantayan ang dagong party places aron masiguro nga dili mudagan ang mga party drugs. Nag-deploy na kini og mga K9 units sa strategic places sa probinsya ug magpahigayon og inspeksyon sa mga daghang tawo nga lugar para sa mas paspas nga illegal drugs detection. Ang pinakang primary natin dito, concern, magtuon tayo ng pansin dun sa mga lugar kung saan posible na magkaroon ng mga taong magdadala ng droga. So alam naman natin, pag party, meron diyang party drugs, no? Pag merong kasiyahan, kaakibat yung paggamit ng droga. Tutukan sab sa PDEA 7 ang mga seaport ug airport aron masiguro nga walay ginadiling drogas nga makalusot sa Cebu.
Alam naman natin yung influx ng mga passengers pagka merong festival, madami. So, posible na may magpasok din ng droga. So, mahigpitan natin yung mga port of entry, lalo na itong ating major seaport and airport. Pahinumdum sa PDEA 7 sa mga party-goer o publiko. Ipahibalo dayon sa ilaha kung adunay makitang kadudahang tawo o aktibidad sa ilahang palibot, aron makalikay sa mga krimen o trahedya. Gipahimang nuansad ang mga ginikanan sa mga menor de edad nga moapil sa mga aktibidad, nga permanenting makahibaw sa mga lugar nga adtuan sa ilahang mga anak o kung kinsa ang kuyog niini, aron malikay sila sa bisyo o kagubot. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Nangangamba ang ilang mga nasunugan sa Obando, Bulacan sa pagkakaroon ng sakit lalo na sa kanilang mga anak dahil sa nagsisiksikan ang mahigit 70 pamilya sa evacuation center. Hiling ng mga nasunugan na matulungan sila ng pamahalaan. Narito ang ulat ni Nestor Torres. Walang maayos na matutulugan at siksikan kasama ng mga naisalbang gamit, mainit at problema ang tubig at palikuran. Ilan lamang ito sa idinadaing ng mga nasunugan sa Barangay Paliwas, Obando, Bulacan na kasalukuyang ngayong nagtitiis sa evacuation center. Mahigit 100 bahay ang nasunog at 176 na pamilya ang apektado ng sunog na nangyari noong Sabado ng gabi. 71 pamilya sa mga ito ang nananatili sa evacuation center dahil walang ibang malilipatan o pansamantalang matutuluyan. Ayon sa mga evacuees, hindi sila tatagal sa ganitong sitwasyon sa evacuation center. Nangangamba rin sila na magkaroon ng sakit, lalo na ang kanilang maliliit na anak. Kung yung iba sa amin, baka sa sementeryo matulog, magpapakalat-kalat ho iba. Hindi naman ho kami pang pwedeng matagalan po dito. Mahirap po dito, minsan ang tubig ko nanggagaling pa sa kabilang building. Tsaka po gantong kasikip, usually po marami yung magkakasakit. Magkakahawa-hawa po yung mga bata. Marami naman sa mga nasunugan ang bumalik pa sa kanilang mga bahay. Nagbabaka sakali pa rin na may makuha pa silang gamit. Ang iba naman, naghahakot ng yero at ibinebenta ito sa halagang 3 piso kada kilo para sa kanilang panggastos at pagkain. Bibenta sa junk shop po yan. Yung kalakal na mga sira na yero na hindi na pakinabangan para pambili ng bigas o... Samantala, nagtungo naman kahapon si former Assistant to the President Christopher Bongo sa mga nasunugan na mahagi ito ng mga damit, kumot, pagkain at financial assistance. Yung may-ari po ng lupa rito ay pribado. Mahirapan na po silang bumalik. Ngayon, nag-offer po si Mayor, may lupa po siya. At pwede paglalagyan ng housing. Doon po papasok ang papakiusapan natin ng NHA. Kung pwedeng tingnan nila yung lugar, qualified naman po maglagay sila ng housing. Umaasa naman ang mga informal settlers na hindi sila bibiguin ng pamahalaan na matulungan sa kanilang malilipatan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan.